Magandang umaga sa ating lahat, saan mang panig ng buong mundo, nakikinig ngayon, nanonood, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat, hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya. Sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bai. Sinabi naman ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatili ang kaharian iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayan yun. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Walang makakapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon, saka pa lamang niya maluluupan ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito, maaring ipatawad ng mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sinumang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan ni siya ng masamang espiritu. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, sila'y nasa labas ng bahay at ipinatawag siya noon na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, nariyan po sa labas ang iyong ina at mga kapatid. Ipinapatawag kayo. Sino ang aking ina at mga kapatid? Ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid. Ang buting balita ng Panginoon. Pagnilayan natin sa Ebanghilyong ito, ipinakita ang ilang aspeto ng buhay ni Jesus na mahalaga sa ating pagnililay bilang mga Kristiyano. Una, pagkakaisa sa kalooban ng Diyos. Nagsimula ang kwento sa isang eksenang puno ng tensyon at pagkakabahala. Ang mga tao, kabilang ang kanyang mga kasambahay, ay nag-aalala na si Jesus ay nasisiraan ng pait dahil sa kanyang gawain at ang dami
ng taong sumusunod sa Kanya. Maging ang mga eskriba mula sa Jerusalem ay nag-aakusa na si Jesus ay inaalihan ng demonyo. Kaya siya nakakapagpalayas ng mga ito. Sa harap ng ganitong mga paratang, ipinakita ni Jesus ang lohikal na kamalian ng kanilang akusasyon sa pamamagitan ng talinhaga. Paano mangyayari palayasin ni Satanas si Satanas? Dito ipinaalala ni Jesus na ang karian ng naglalaban-laban sa loob ay hindi magtatagal. Ang Diyos ay Diyos ng pagkakaisa at anumang gawain na magmula sa Diyos ay magdadala ng kapayapaan at pagkakaisa, hindi kaguluhan at dibisyon. Pangalawa, kapatawaran at banal na Espiritu. Itinuro ni Jesus ang tungkol sa kapatawaran na maaring ipatawad ang lahat ng kasalanan at panlalait sa Diyos maliban sa panlalait sa Espiritu Santo. Ang paglapastahan sa Espiritu Santo ay isang sinadyang pagtanggi sa kapangyarihan at kawan ng Espiritu sa buhay ng tao. Ang ganitong kasalanan ay hindi mapapatawad dahil ito ay isang tuwirang pagtanggi sa biyaya ng Diyos na pagpapatawad. Pangatlo, bagong pamilya sa Diyos. Ang huling bahagi ng Ebanghelyo ay naglalaman ng isa pang mahalagang turo ni Jesus. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus upang siya'y tawagin. Ngunit sinabi niya, "Sino ang aking ina at mga kapatid?" At tumingin siya sa mga nakaupo sa kanyang paligid at sinabi, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Sa mga pahayag na ito, binibigyan diin ni Jesus na ang tunay na pamilya ng Diyos ay yaong mga sumusunod at tumatalima sa kanyang kalooban. Ito ay isang paanyaya sa atin na maging bahagi ng espiritual na pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga utos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagbibigay sa atin ng ilang mahalagang aral. Ang pagkakaisa sa loob ng ating pamilya at komunidad ay mahalaga sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos. Ang kapatawaran ay isang mahalagang aspeto ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Ngunit kailangan nating ingatan ang ating mga puso laban sa sinadyang pagtanggi sa Espiritu Santo. Ang pagiging bahagi ng pamilya ng Diyos ay nakakapatay sa ating pagsunod sa kanyang kalooban. Sa lahat ng ito, naway patuloy tayong magpakatatag sa ating pananampalataya at maging matapat sa pagtugon sa tawag ng Diyos sa ating buhay. Sa muli, sa Diyos ang papuri at pagpapala.